Nako, baka nakakalimutan na dun ho sa ibang mga issue. Palaala ko lang. Dito ho sa controversial na graft in corruption ay natatabunan ng ibang mga issue na pwede rin may kaugnayan sa mga pang-aabuso. Yun pong issue ng missing sabongero. Sabongeros. Mga nawawala pong sabongeros. Hindi pa ho tapos yan. Naghahanap pa rin po ng katarungan yung 100 ba o 34 na mga pamilyang nawala ng mga panahong yon. Sa kung ano ang mga totoong dahilan bakit sila nawala, under investigation. Hindi pa ho tapos, wala pang nakakasuhan. Itong issue ng mga impeachment, hindi pa rin po naging natahimik na kasi hinihintay naman ang Korte Suprema. Marami pang issue dito sa ating bayan. Hindi lang lalo sa isyong pampolitika. Pero itong issue may kaugnayan po sa graft and corruption, walang politika rito. Dapat ho talaga ay seryoso at dibdiban ang laban dito. Pero umaasa tayo na yung ibang ahensya ng gobyerno na nakatutok doon sa ibang mga problema, sana ituloy-tuloy nila. Huwag silang mag-relax. Kasi kung titigil ang mga opisina ng gobyerno dahil hindi napapag-usapan, lalong babagal ang daloy ng katarungan, paghanap ng hustisya ng mga sibilyan o ng mga simpleng mamamayan. Huwag sanang ganon. Kaya Department of Justice, NBI, Kapulisan, Ombudsman, mga korte, pakibilis-bilisan po ninyo. Ito pong controversial sa Executive Department at sa mga legislator at sa contractor na graft and corruption, ito po ay dapat lang unahin o dapat lang pag-usapan pero hindi nangangahulugan pagtatakpan o pinababayaan yung ibang isyu. Yung isyu lang ho sa patuloy na development ng ating bansa. Tungkol sa pagbibigay ng ayuda, tungkol sa food security, internal, external security, especially sa West Philippine Sea. May division of labor sa gobyerno kaya iba-ibang department ang nakatutok dyan. Makikita lang natin sa lahat ng balitaan sa traditional media at social media ay itong korupsyon. Kasi hindi biro ito. Napakatindi nito. Dahil pera natin ang pinag-uusapan. Kaya ang aking pong mga channel ay magbabantay sa lahat ng ito sa abot ng aking kakayanan na karapatang ko't obligasyon kong ibalita kung anong nangyayari. Wala naman tayong pagtatakpan dyan. Lahat dapat managot. Kapag meron silang problema. Lagi kong sinasabi, no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po, tandaan niyo yan. Rule of law ang pinapairal ng gobyerno, mabuti at rule of law. Eh kung hindi rule of law ang pinaiiral, di marami na sigurong kamabalagang nangyari. Pero hindi po pinaiiral yun. Rule of law, justice, bibigyan ng hustisya pa rin ang nag-aakusa, ang nag-aakusa at ang inaakusahan. Yan ang obligasyon ng Philippine government, Philippine law na pantay-pantay. Kaya naman tayo ay nandyan. Alam natin, mananatili tayong tulay ng mga impormasyon galing sa mamamayan patungo sa estado. Mula sa estado patungo sa mamamayan. Hindi tayo magbabago dyan. Kasi obligasyon ko na yan at tayo rin, kayo rin mga Pilipino. Samahan po ninyo ako, huwag kayong mawala. Itutuloy ko lalo na po ngayon na umalis na ako dyan sa PTV. So dito tayo pansamantalang magkukonsentrate. Ganun pa man, marami hong mga nag-o-offer sa akin na bumalik ako sa radio, TV, ng iba-ibang estasyon dyan pero hindi ko muna ako priority. Tignan natin. Dito muna tayo mag-concentrate. Dahil maraming dapat tayong magawa. Samahan niyo ako para matulungan natin si Pangulong Marcos. Kung hanggang saan at seryoso ang ating Pangulo, tutulungan natin. At uulitin ko sa nasabi ko na dati. Nakikita ko, seryoso si Pangulo. Yung legacy niya, napakatindi. Gusto niya bago matapos ang kanyang termino, kung hindi man mawala, mabawasan ang matinding korupsyon sa gobyerno sa nasyonal. Hindi pa yung local pinag-uusapan, meron din korupsyon sa local, marami rin pera dyan. Sa mga local government unit. Yan po yan. Okay, so
Yan ho yung ating paninindigan. Yung investigasyon, parte ng due process. Investigasyon, parte ng rule of law. Kasi mayroon nagko-comment, ano bang mangyayari sa buhay natin? Puro na lang investigasyon. Ano bang mangyayari sa buhay natin? Puro na lang ganyan ang balita. Wala pa namang nakukulong. Kasi nga po, yan ang sistema ng ating gobyerno. Rule of law. Pagka rule of law, binibigyan ng pagkakataon kahit akusado. Hindi naman pwedeng itukhang yung mga yan eh. Bawal yun. Hindi naman pwedeng idirekta ang inyong galit. Bawal yun. Huwag ninyong ilalagay sa inyong kamay ang batas. At yun ang ginagawa ng gobyerno. Hindi ilalagay ni Pangulong Marcos ang batas sa kanyang kamay hanggat maaari, hanggat kakayanin. Although sinasabi ko, paminsan-minsan, gumamit ng kamay na bakal. Under Presidential System of Government, 1987 Constitution, nasa kanyang lahat ng authority, manpower, at kapangyarihan. Pero hindi pa rin ginagawa ng ating Pangulo. Naiintindihan natin dahil ayaw niya ng gano'n. Tayo naman ay laging magpapaalala lang. Alam ng Pangulo ang kanyang obligasyon sa bayan. Alam ko rin at alamin nating lahat kung ano naman ang ating obligasyon din sa gobyerno. So ito yung aking ginagawa. Ipaliwanag sa inyo hanggat sa abot ng aking kakayanan kung ano ang ating dapat magawa. Huwag tayong lalampas sa batas. Mananatili tayong susunod sa lahat ng klaseng batas. Huwag na huwag ilalagay sa ating kamay ang batas. Delikado po yan. Maliban na lang kung mapuno na ang salo. Maliban lang kung umapaw na ang galit ng tao. Maliban lang po kung talagang gumalaw ang mamamayang Pilipino dahil sa galit. Mahirap pong pigilan yun. Lahat ng bagay may hangganan. Lahat ng pagkakataon may limitasyon. Yun ang agapan natin. Huwag umabot sa sukdulan ng galit ng tao dahil sa korupsyon. Dahil mahirap pigilan yan. Kahit kayo, kahit ako, kahit ang Pangulo, ayaw mangyari yan. Pero kung hindi matitigil, hindi rin natin mapipigilan kung saan aabot yung galit ng tao. Huwag naman sana. Kaya marami pang dapat gawin. Sa proseso ng batas, rule of law, yun pa rin ang pinapairal ngayon. Pero kung hindi ho sila susunod, again, sa paniniwala ko, meron ang dapat gawin si Presidente. Dapat gawin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Para sa bayan, hindi para sa kawatan, hindi para sa korupsyon, labanan ng totoo. Hanggang sa huli, ang graft and korupsyon sa ating gobyerno. Masabi na tayong ginawawa, kawawa, at patuloy na aabusuhin ng mga abusado sa ating lipunan.